Si James ay isang binata na maaga nang iniwan ng kapalaran. Sa murang edad na 16, pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente sa probinsya. Simula noon, nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid ay nag-asawa na at nagsimula ng kani-kanilang buhay. Ngunit si James, na siyang bunsong anak, ay naiwan mag-isa. Dala-dala ang mga pangarap na unti-unting naglaho habang siya ay naglalakbay patungo sa Maynila. Sa simula, nakituloy siya sa mga kamag-anak, subalit hindi nagtagal. Naging pabigat ang tingin nila sa kanya. James, pasensya ka na pero hindi na kaya ng pamilya namin na ikaw ay patuloy na alagaan. Madalas na sinasabi ng kanyang tiyahin na si Aling Rosa. Hindi ko naman po intensyon na maging pasanin sa inyo. Sagot ni James, pilit na itinatago ang bigat ng kanyang damdamin. Matapos ang isang mainit na pagtatalo, napagdesisyonan niyang umalis at simulan ng buhay sa kalye. Bit-bit ang maliit na bag na naglalaman ng iilang damit at ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Isang lumang litrato, nagpaalam siya sa lugar na minsang tinawag niyang tahanan. Babalik ako kapag kaya ko na, mahinang sabi niya sa sarili habang naglalakad sa madilim na kalsada. Ang Maynila ay naging malupit na guro. Wala siyang permanenteng tirahan. Sa mga unang araw, natutulog siya sa labas ng mga 24/7 na tindahan, umaasang hindi siya mapapansin ng mga gwardya. Minsan, kapag tinataboy siya, naghahanap siya ng mas tahimik na sulok, sa ilalim ng tulay o sa gilid ng mga abandonadong gusali. Ano bang magagawa ko? Tanong niya minsan sa sarili habang nakatitig sa maulap na langit. Araw-araw, namumulot siya ng mga plastik na bote at bakal na maaaring ibenta. Kapag sinuswerte, may pumapansin sa kanya at nag-aabot ng barya o tirang pagkain. Kuya, kain ka na muna, sabi ng isang batang babae habang iniabot sa kanya ang kalahati ng isang pandesal. Napatitig siya sa bata at bahagyang ngumiti. Salamat, sagot niya. Ngunit ang ngiti ay mabilis ding napawi dahil sa kahihiyan. Iniisip niya kung kailan pa siya naging taong tinutulungan ng iba. Gayong dati, siya ang laging inaasahan ng kanyang mga magulang bilang bunsong punong tagapagbigay ng saya sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala kay James ang pangarap na maibangon muli ang kanyang buhay. Isang araw, habang naglalakad sa avenida, napansin niyang may nagpapaskil ng hiring para sa mga construction worker. Bagamat payat at mahina ang kanyang pangangatawan, nagdesisyon siyang subukan. Boss, pwede po bang mag-apply? Tanong niya sa lalaking may hawak na listahan ng mga aplikante. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Parang ang payat mo, bata. Sigurado ka bang kaya mo to? Opo, kaya ko. Sagot niya ng may determinasyon. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Pinagbigyan siya, ngunit hindi naging madali ang mga unang araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa bigat ng mga hollow block at madalas siyang napapagalitan ng foreman dahil sa mabagal na kilos. Ngunit hindi sumuko si James. Ayos lang, James. Bulong niya sa sarili tuwing natutulog sa gilid ng kalsada. Konti na lang, baka umayos din ang lahat. Lingid sa kanya, unti-unti nang binabago ng hirap ang kanyang katauhan. Habang pauwi si James mula sa isang araw ng mabigat na trabaho sa construction site, ang paligid ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay kumukurap-kurap at ang ingay ng mga dumadaang sasakyan ay tila sumasabay sa kanyang pagod. Ang kanyang katawan ay mabigat, ngunit ang laman ng kanyang tiyan ay mas magaan kaysa sa nararapat. Sa kabila ng pagod, naglalakad siya sa gilid ng masikip na kalsada. Bit-bit ang lumang bag na puno ng mga gamit sa trabaho. Habang papalapit siya sa isang intersection, napansin niya ang isang maliit na anino na gumalaw mula sa gilid ng bangketa. Isang bata, marungis at payat, ang tumakbo papunta sa gitna ng kalsada upang habulin ang isang lumilipad na plastik na supot. Hindi napansin ng bata ang paparating na motorsiklo na mabilis ang takbo. Napatigil si James at sa isang iglap, nagmadali siyang tumakbo patungo sa bata. Hindi niya inisip ang panganib na maaaring idulot ng motorsiklo. Nang makarating siya sa gitna, mabilis niyang hinila ang bata papunta sa ligtas na lugar. Halos kasabay ng pagdaan ng motorsiklo na dumaan lamang ng ilang pulgada mula sa kanilang pwesto. Ang bata ay tahimik lang na nakatitig sa kanya, halatang nagulat sa nangyari. Tumingin si James sa paligid at napansin na walang ibang tao ang lumapit upang tumulong. Ang mga dumadaang tao ay simpleng nagpatuloy lamang sa kanilang lakad, parang walang nakita. Tumayo si James at tinulungan ng bata na bumangon. Pinulot niya ang supot na hinabol nito.
tinitigan ito saglit, saka iniabot sa bata. Sa susunod, mag-ingat ka, ang sabi niya sa mahina at kalmadong tinig. Ang bata ay hindi umimik, ngunit nanatili itong nakatitig sa kanya. Tila sinasabi ng tingin nito ang mga salitang hindi mailabas ng bibig, pasasalamat at takot. Napansin ni James na wala itong sapatos at napakabigat ng dumi sa katawan nito. Mukhang wala itong tirahan tulad niya. Pinagmasdan niya ang paligid, umaasang may maghahanap sa bata, ngunit walang dumating. Walang nanay o tatay na tumatawag dito. Sa halip, ang kalye ay nanatiling abala. Puno ng tao ngunit tila walang malasakit. Nagdesisyon si James na dalhin ang bata sa isang lugar kung saan makakapahinga ito. Naglakad sila hanggang sa makarating sa isang maliit na parke na halos walang tao. Kumuha siya ng tubig mula sa bote sa kanyang bag at iniabot ito sa bata. Tahimik itong uminom, hindi pa rin nag-uusap. Maya-maya, napansin ni James ang maputlang mukha ng bata. Nagpasya siyang hanapan ito ng tulong. Lumapit siya sa isang tindahan malapit sa parke at nagtanong kung saan may malapit na shelter o lugar na tumatanggap ng mga batang lansangan. Sinabi ng tindera ang direksyon at agad niyang tinahak iyon kasama ang bata. Pagdating nila sa shelter, pinatuloy sila ng isang babaeng voluntaryo. Matapos maipaliwanag ni James ang nangyari, agad nilang inasikaso ang bata. Habang papaalis siya, napalingon siya saglit. Ang bata ay nakatingin sa kanya mula sa loob. May bakas ng bagong pag-asa sa mukha nito. Bagamat napagod siya ng husto, naramdaman ni James na kahit paano, may nagawa siyang tama sa araw na iyon. Naglakad siyang muli, papunta sa isang madilim na sulok ng underpass na tinutulugan niya. Dala ang tahimik na kasiyahan sa kalooban na kahit sa gitna ng hirap, nagagawa pa rin niyang tumulong sa iba. Maagang nagising si James kinabukasan. Ang lamig ng simoy ng hangin sa kalsada ay dumampi sa kanyang muka habang pinulot niya ang kanyang maliit na supot ng baon mula sa tabi ng karton na ginamit niyang higaan. Nakakuha siya ng ilang piraso ng kanin at itlog mula sa barracks ng mga kasamahan sa trabaho na itinabi niya para sa umaga. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang trabaho, nadaanan niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng bangketa. Maputla ito at nanginginig na tila matagal nang hindi kumakain. Sa tabi nito, isang lumang lata ang nakalapag, ngunit wala itong laman. Tumigil si James saglit, pinagmamasdan ng matanda. May kung anong kumurot sa kanyang damdamin. Tumingin siya sa supot na hawak niya, ang tirang pagkain na inaasahan niyang tatagal hanggang tanghalian. Sa kabila ng gutom na nadarama, lumuhod siya at iniabot ang pagkain sa matanda. Para po sa inyo, sambit niya, mahina ngunit may kabutihang loob sa kanyang tinig. Tiningnan siya ng matanda, halatang nagugulat. Hindi ito kumibo, ngunit dahan-dahang kinuha ang pagkain mula sa kanya. Sa kabila ng kalungkutan sa mukha nito, may bakas ng pasasalamat sa mata nito habang nagsimula itong kumain. Hindi na naghintay si James ng anumang salita mula sa matanda. Tumayo siya at nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad pabalik sa trabaho, ramdam ni James ang pagngalay ng kanyang sikmura, ngunit naroon ang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan sa kanyang kalooban. Alam niyang may ibang mas nangangailangan kaysa sa kanya. Ang kaunting sakripisyong iyon ay sapat na upang makatulong sa isang taong tila nakalimutan na ng lipunan. Sa araw na iyon, mas mabigat ang trabaho sa construction site. Madalas siyang pagalitan ng foreman dahil sa pagkaantala niya sa oras at sa mabagal na kilos. Ngunit tiniis niya ang lahat ng ito. Alam niyang ang hirap ay parte na ng kanyang buhay. Nang matapos ang araw, umuwi siya ng mas pagod kaysa dati, ngunit may ngiti sa kanyang muka. Sa ilalim ng parehong poste kung saan siya natutulog gabi-gabi, humiga siya ng diretso sa karton at tinitigan ng madilim na langit. Walang bituin, ngunit sa loob ng kanyang puso, nararamdaman niyang may liwanag pa rin. Sa kabila ng lahat ng hirap, natutunan niyang magbigay sa iba, kahit na siya mismo ay wala halos maibigay sa kanyang sarili. Isang hapon, matapos ang maghapong pagbabanat ng buto sa construction site, napadaan si James sa isang abalang kalye sa Maynila. Napansin niya ang isang babae na mukhang abala sa paghahanap ng kung ano sa kalsada. Nakasalampak ito sa bangketa, halatang balisa at kinakabahan. Sa paligid nito, ang ibang mga tao ay abala sa kanilang lakad. Walang nag-aabalang magtanong kung ano ang nangyayari. Napatigil si James at pinagmasdan ng babae. Napansin niyang ito'y nakatingin sa isang bagay na gumugulong sa tabi ng kalsada. Isang maliit na kwintas na tila natangay ng tubig mula sa kanal. Ang kwintas ay papalapit na sa isang drain.
at alam niyang kaunting saglit na lamang ay maaaring mawala ito ng tuluyan. Hindi na nag-isip si James. Agad siyang lumusong sa gilid ng kalsada. Binasa ang kanyang kamay sa maruming tubig at hinabol ang kwintas bago ito mahulog sa butas ng drainage. Nang maabot niya ito, agad niyang hinawakan ng mahigpit at tumayo. Basang-basa ang kanyang mga kamay at pantalon. Lumapit siya sa babae at iniabot ang kwintas. Tiningnan siya nito, halatang nagulat at bahagyang natulala. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito at pasasalamat, ngunit tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumango lamang si James at naglakad na palayo, hindi na hinihintay ang anumang tugon mula sa babae. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni James ang lagkit ng tubig sa kanyang pantalon at ang malamig na hangin na sumisingit sa kanyang basaang kasuotan. Ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay naibalik niya ang isang bagay na maaaring mahalaga sa ibang tao, kahit na hindi niya lubos na alam ang kwento sa likod nito. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sa ilalim ng kanyang paboritong tulay, inalala niya ang nangyari. Napaisip siya kung bakit siya tumutulong sa iba kahit na siya mismo ay halos walang-wala. Hindi niya masagot ang tanong, ngunit alam niyang iyon ang tamang gawin. Sa gitna ng lahat ng kahirapan, patuloy niyang pinipiling gawin ang mabuti. Isang gabi, habang naglalakad si James sa underpass papunta sa lugar na tinutulugan niya, napansin niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang bata ay may hawak na isang punit-punit na papel at isang lapis na halos paubos na. Mukhang sinusubukan nitong magsulat, ngunit halatang hirap na hirap. Huminto si James sa hindi kalayuan at tahimik na pinagmasdan ng bata. Ang itsura nito ay nagpaalala sa kanya ng sarili niya noong bata pa siya. Nagpapalipas ng oras sa pag-aaral kahit nasalat sa lahat ng bagay. Lumapit siya nang dahan-dahan at naupo sa gilid ng bata. "Anong ginagawa mo?" tanong niya sa mahinang boses. Hindi sumagot ang bata, ngunit itinuro nito ang papel na puno ng tila maling letra at punit na sulat. Naintindihan ni James ang nais ng bata. Sinubukan nitong magbasa, ngunit halatang hindi nito lubos na naiintindihan ang mga nakasulat. Kinuha niya ang lapis at ipinakita sa bata kung paano isulat ng tama ang isang simpleng salita. "Tingnan mo," sabi niya habang dahan-dahang binabaybay ang bawat letra. Tahimik lamang ang bata ngunit halatang nakikinig at sinusubukan unawain ang bawat galaw ng kamay ni James. Maya-maya, iniabot niya muli ang lapis sa bata. Sinubukan nitong gayahin ang ginawa niya at bagamat hindi perpekto, mas maayos na ang sulat nito. Gabi-gabi, sa tuwing natapos na ang trabaho ni James, bumabalik siya sa underpass upang turuan ang bata. Dumami ang mga batang nakikinig at sumasali sa kanilang simpleng aralin. Nagdala si James ng mga papel na napulot niya mula sa mga opisina at scrap na lapis mula sa construction site. Ginamit niya ang mga ito upang patuloy na magturo sa mga bata. Walang mga pangako o salita ng pasasalamat mula sa mga bata, ngunit sa kanilang mga mata, makikita ang pag-asa na tila matagal nang nawala. Para kay James, sapat na iyon. Sa kabila ng kahirapan, natagpuan niya ang kasiyahan sa pagbabahagi ng kaalaman, kahit gaano man kaliit, sa mga nangangailangan. Sa bawat gabi, tila hindi na lamang siya nagtuturo, binubuo rin niya ang kanyang sariling pagkatao. Isang araw, habang nasa construction site si James, napansin niya ang isa sa mga kasama niyang trabahador na si Mang Dado, isang matandang lalaki na tahimik ngunit masipag. Napansin niyang tila matamlay ito at mas madalas na nauupo kaysa magtrabaho. Sa tuwing binubuhat ni Mang Dado ang mga mabibigat na sako ng semento, agad itong humihinto at hinahaplos ang kanyang dibdib. "Okay ka lang po, Mang Dado?" tanong ni James sa mahinang tinig. Tumango lamang ang matanda, ngunit halatang nagpipilit lang ng lakas. Sa sumunod na araw, hindi na nakita ni James si Mang Dado sa site. Nalaman niya mula sa ibang mga trabahador na ito'y nahimatay sa bahay at hindi makakapagtrabaho ng ilang linggo. Ang balita ay nagbigay ng bigat sa dibdib ni James. Alam niyang si Mang Dado ay walang pamilya sa Maynila at umaasa lamang sa arawang kita para sa pagkain at gamot. Matapos ang trabaho, nagpasya si James na dumalaw kay Mang Dado. Dinala niya ang konting ipon mula sa kanyang sweldo, kasama ang ilang delatang pagkain na nabili niya sa maliit na tindahan sa kalsada. Nang makita niya ang kalagayan ng matanda sa isang barong-barong, lalo siyang naawa. Halos walang laman ang maliit na mesa sa loob at si Mang Dado ay nakahiga sa isang lumang banig. Iniabot niya ang mga delata at inilapag ang kaunting pera sa mesa. Tahimik lamang si Mang Dado habang nakatingin sa kanya.
Tila nahihiya ngunit puno ng pasasalamat. Nagtagal si James sa bahay. Tinulungan ang matanda sa mga gawain tulad ng pag-iigib ng tubig mula sa gripo sa kalsada at pagluluto ng simpleng lugaw gamit ang natira nitong bigas. Sa mga susunod na araw, habang hinihintay ang pagbabalik ni Mang Dado sa trabaho, palaging dinadalhan ni James ang matanda ng pagkain o gamot mula sa kanyang kakarampot na kita. Hindi niya alintana ang hirap sapagkat para sa kanya, ang makatulong sa isang tulad ni Mang Dado ay parang pagtulong na rin sa sarili niyang pamilya na matagal na niyang hindi nakakasama. Pagkalipas ng ilang linggo, nakabawi ng lakas si Mang Dado at muling bumalik sa site. Bagamat hindi ito hayagang nagsasalita, madalas niyang tapikin ang balikat ni James bilang pasasalamat. Alam ni James na kahit walang maraming salita, may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Ang ginawa niyang pagtulong ay simpleng bahagi ng pagkatao niya. Isang pagpapatunay na kahit sa gitna ng hirap, may puwang pa rin para sa kabutihan. Matapos ang maraming buwan ng mabigat na trabaho sa construction site, nagpasya si James na humanap ng mas maayos na trabaho. Napansin niya ang isang karatula sa harap ng isang malaking mall. Now hiring, security guard, competitive salary, free training provided. Matagal niyang pinag-isipan kung susubukan niya, ngunit naisip niyang ito na ang pagkakataon upang maiangat ang kanyang kalagayan. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa opisina ng mall upang mag-apply. Sa kanyang suot na lumang polo at maong pantalon, pansin niya ang maayos na bihis ng iba pang aplikante. Bahagyang nakaramdam siya ng kaba, ngunit pinili niyang magtiwala sa sarili. Sa harap ng recruitment officer, tahimik ngunit maayos niyang sinagot ang mga tanong. Sinabi niya ang kanyang karanasan bilang construction worker at kung paano siya sanay sa pisikal na gawain at disiplina. Bagamat wala siyang karanasan bilang security guard, ipinaliwanag niya ang kanyang determinasyon na matuto. Wala kang karanasan pero mukhang mapagkakatiwalaan ka, sabi ng recruitment officer. Kung makakapasa ka sa training, may lugar ka dito. Sa loob ng isang linggo, sumailalim si James sa libreng training na ibinigay ng mall. Dito, natutunan niya ang tamang paggamit ng radio, mga basic na teknika sa seguridad, at tamang pakikitungo sa mga tao. Mahirap ang unang mga araw. Marami siyang hindi maintindihan sa simula, ngunit nagpakita siya ng pagsisikap. Sa tuwing may bagay na hindi niya alam, hindi siya nahihiyang magtanong sa instructor. Pagkatapos ng training, isa siya sa mga pumasa at agad na na-assign sa mall bilang roving guard. Noong unang araw ng kanyang trabaho, suot niya ang bagong uniforme na ibinigay sa kanya. Sa kabila ng kaunting kaba, naramdaman niya ang kakaibang saya. Parang unang beses niyang naramdaman na bahagi siya ng isang bagay na mahalaga. Sinimulan ni James ang kanyang duty sa pamamagitan ng tahimik na pag-inspeksyon sa paligid ng mall. Nag-obserba siya kung paano kumikilos ang mga tao, mula sa mga mamimili hanggang sa mga tindero. Hindi niya inisip na siya ay may mataas na posisyon, ngunit nagpakita siya ng kasipagan at kaseryosohan sa trabaho. Roving na po ako sa ground floor. Ulat niya sa kanyang supervisor gamit ang radio. Mabilis siyang nakikibagay sa sistema kahit bago pa lamang siya. Bagamat bago sa ganitong trabaho, nagsimula nang makilala si James ng kanyang mga kasamahan. Nakita nila kung paano siya magalang sa pakikitungo sa mga tao at kung paano siya magbigay ng atensyon sa bawat detalye ng kanyang gawain. Sa unang araw pa lamang, naisip ni James na ang pagiging guard ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang bagong simula para sa kanya. Habang tumitingin siya sa paligid ng abalang mall, napaisip siya. Marahil dito ko na pwedeng simulang buuin ang mas maayos na buhay. Isang maaliwalas na hapon sa mall, nagro-roving si James sa ground floor. Maingat niyang sinusuri ang paligid, tulad ng itinuro sa kanya. Karaniwan ng araw na iyon, mga pamilyang namimili, mga kabataang naglalakad, at ang amoy ng pagkain mula sa food court. Habang umiikot siya, napansin niya ang isang babae na lumapit sa information desk, halatang balisa at umiiyak. Sa di kalayuan, narinig niya ang pira-pirasong pag-uusap ng babae sa mall staff. Nawawala ang anak nito, isang batang lalaki na naglalakad kasama niya kani-kanina lang. Napansin ni James ang takot sa mukha ng babae. Agad siyang lumapit, tumango sa staff at nagboluntaryong tumulong. "Huwag po kayong mag-alala, hahanapin natin siya," mahinahong sabi ni James. Hindi na nag-aksaya ng oras si James. Gamit ang kanyang radyo, ipinaalam niya sa iba pang mga guard ang tungkol sa nawawalang bata at binigay ang simpleng description nito.
Mga 6 na taong gulang, nakapula, at may dalang maliit na backpack. Naglibot siya sa bawat sulok ng ground floor, maingat na tumitingin sa mga tindahan at pasilyo. Dumaan siya sa food court at mga arcade, ngunit walang bakas ng bata. Habang nagpapatuloy siya, biglang may narinig siyang tinig mula sa likod ng isang pilar, malapit sa escalator. Isang mahinang iyak. Nilapitan niya ang lugar at nakita ang bata. Nakaupo sa gilid, hawak ang maliit na backpack at mukhang takot na takot. Yumuko si James at dahan-dahang kinausap ang bata. "Wala ka bang kasama?" tanong niya. Tumango ang bata at itinuro ang direksyon kung saan sila nagkahiwalay ng kanyang ina. Hindi nagtagal, inakay niya ang bata pabalik sa information desk. Nang makita ng babae ang kanyang anak, agad nitong niyakap ang bata. Bakas ang labis na ginhawa. Nanatiling tahimik si James, nakangiti habang pinagmamasdan ang muling pagkikita ng mag-ina. "Salamat po," bulong ng babae kay James bago sila umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang post, naramdaman ni James ang kakaibang kasiyahan. Hindi lamang siya naging bahagi ng seguridad ng mall, kundi naging bahagi rin ng sandaling mahalaga para sa isang pamilya. Tahimik siyang bumalik sa kanyang roving duty, ngunit ngayon, mas matibay ang kumpiyansa niya sa sarili. Alam niyang kahit sa maliliit na paraan, may nagagawa siyang mabuti. Isang linggo matapos ang insidente ng nawawalang bata, naging maayos ang mga araw ni James sa trabaho. Subalit isang gabi, habang nagroronda siya malapit sa isang butik, napansin niya ang isang lalaking nagmamasid-masid sa mga display sa loob ng tindahan. Hindi karaniwang bagay ang ganoong kilos, kaya't sinubaybayan niya ang mga galaw ng lalaki mula sa di kalayuan. Ilang sandali pa nakita niyang pumasok ang lalaki sa tindahan at tila abalang tumitingin sa mga bag na nakadisplay. Ngunit sa halip na pumila sa counter, dahan-dahan nitong isiniksik ang isa sa mga bag sa ilalim ng kanyang jacket at mabilis na lumabas ng tindahan. Agad na nag-alerto si James sa radyo at sinundan ng lalaki nang hindi ito nakakahalata. Paglabas ng lalaki sa exit malapit sa basement parking, tinawag siya ni James, mahinahon ngunit matatag. "Sir, maaari po bang makita ang laman ng inyong jacket?" tanong niya, sa tinig na hindi nagpapakita ng pagdududa, ngunit may otoridad. Nagulat ang lalaki at sa halip na sumagot, tumakbo ito papunta sa direksyon ng parking area. Tumawag si James ng backup gamit ang radyo habang tinutuloy ang tahimik ngunit mabilis na paghabol. Sa kabila ng malamlam na ilaw sa parking, nagawa niyang sundan ang lalaki hanggang sa makorner ito sa isang dead end. "Hindi po kayo masasaktan kung makikipagtulungan kayo," sabi niya habang iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang ninakaw na bag. Nakita niya ang takot sa mukha ng lalaki na sa huli ay napilitang ibalik ang bag. Dumating ang ibang mga guard upang mag-assist at dinala ang lalaki sa security office para sa karampatang aksyon. Maayos na ipinaliwanag ni James ang sitwasyon sa manager ng tindahan at masaya naman ang mga ito sa agarang solusyon. Pagkatapos ng insidente, kinausap siya ng supervisor. "Magaling ang ginawa mo, James. Walang nasaktan at na-handle mo ng maayos. Ang ganitong trabaho ay hindi lang basta pagbabantay, kundi pagiging handa sa kahit anong sitwasyon." Tahimik na tumango si James. Alam niyang nagawa niya ang tama, hindi lamang dahil bahagi ito ng kanyang trabaho, kundi dahil nais niyang patuloy na maging halimbawa ng responsibilidad at malasakit sa iba. Habang bumalik siya sa kanyang roving duty, mas naging matatag ang kanyang paninindigan na kahit sa hirap ng buhay, dapat laging piliin ang tama. Isang maulan na hapon, nakatayo si James sa labas ng mall habang nagbabantay sa mga pumapasok at lumalabas. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas at halos lahat ng tao ay nagmamadaling makasilong. Napansin niya ang isang pulubi na nakaupo malapit sa poste ng ilaw, nakabalot sa isang basang lumang kumot. Walang payong ang matanda at halatang nilalamig ito sa lakas ng ulan. Tahimik na tinitigan ni James ang matanda. Sa kabila ng pag-aalala para sa kanyang tungkulin, hindi niya maiwasang maawa. Wala siyang dalang ekstrang gamit, ngunit naalala niya ang simpleng baon na inihanda niya para sa gabing iyon. Isang maliit na tinapay at kape sa termos. Nilapitan niya ang matanda at walang sabi-sabing iniabot ang baon. Nagulat ang matanda sa kilos ni James. Tahimik itong tumingin sa kanya at sa kaunting pag-aalangan ay tinanggap ang pagkain. Hindi nagsalita si James, ngunit tumango siya bilang pagpapakita ng pakikiisa. Habang bumalik siya sa kanyang pwesto, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na "salamat" mula sa matanda.
Sa mga sumunod na araw, sa tuwing mag-duty siya sa labas, napansin niyang palaging naroon ang pulubi. Hindi ito nanghihingi, ngunit palaging nakaupo sa parehong lugar. Isang araw, nagdala si James ng ekstrang pagkain at ginawa niya itong ugali na maglaan ng konti mula sa kanyang baon para ibigay sa matanda. Ang mga kasamahan ni James ay napansin ang ginagawa niya. Isa sa kanila, si Raul ang lumapit sa kanya isang gabi. "Mabait ka talaga, James. Konti na lang ang tulad mo," sabi nito. Ngunit hindi ito inisip ni James bilang malaking bagay. Para sa kanya, ang simpleng pagkilos na yon ay hindi nangangailangan ng papuri o pagkilala. Alam niyang sa gitna ng hirap ng buhay, ang pagtulong gaano man kaliit ay nagdadala ng liwanag sa iba. Habang tumutuloy ang kanyang araw-araw na duty, alam niyang hindi lamang siya gumagawa ng trabaho. Patuloy niyang pinipiling maging mabuti kahit sa pinakamaliit na paraan. Lumipas ang mga buwan at si James ay patuloy na naging masipag at responsable sa kanyang trabaho bilang security guard. Napansin ng mall management ang kanyang dedikasyon at tahimik na kontribusyon hindi lamang sa seguridad ng mall, kundi pati na rin sa mga taong nangangailangan. Isa sa mga manager, si Mr. Santos, ang nag-request na magkaroon ng pulong kasama si James. Sa araw ng pulong, nagulat si James nang tawagin siya sa opisina. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon, ngunit maayos siyang nag-report. Sa mesa ni Mr. Santos, may nakahandang sertipiko at isang maliit na sobre. "James," sabi ng manager, "alam kong hindi mo hinihiling ang anumang pagkilala, pero gusto naming ipakita sa iyo na napapansin namin ang lahat ng ginagawa mo. Ang pagiging maasahan sa trabaho, ang malasakit mo sa ibang tao, at ang pagiging halimbawa sa mga kasamahan mo." Tahimik si James, bahagyang nahiya, ngunit nagpapasalamat. Iniabot sa kanya ang sertipiko na nagsasabing siya ang Employee of the Month. Kasama nito ang sobre na naglalaman ng dagdag na insentibo bilang pasasalamat ng mall management sa kanyang serbisyo. "Salamat po," ang tanging nasabi ni James. Bagamat maikli, puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Sa kanyang paglabas ng opisina, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa insentibo o sertipiko, kundi dahil sa pakiramdam na ang kanyang pagsisikap ay hindi nasayang. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagiging tapat at mabuti ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makilala at maipagpatuloy ang kanyang layunin na tumulong sa iba. Habang bumalik siya sa kanyang duty, nadama niya ang bagong sigla sa kanyang trabaho. Hindi lamang siya isang security guard, isa rin siyang patunay na kahit sa simpleng paraan, maaaring maging inspirasyon sa iba at magdala ng pagbabago. Isang hapon, habang abala si James sa pagro-roving sa tapat ng mall, nakarinig siya ng kaguluhan mula sa basement parking. Mula sa kinaroroonan niya, nakita niya ang ilang security guard na nakapalibot sa isang lalaki. Ang lalaki ay mukhang pagod at pawisan at may nakaparadang sirang motor sa kanyang tabi. Habang papalapit si James, narinig niya ang marahas na boses ng isa sa mga guard. "Ano? Wala kang pambayad ng parking tapos dito ka pa pumuwesto? Alisin mo yan." Sumagot ang lalaki, bahagyang nanginginig. "Sir, pasensya na po, nasiraan lang ako rito. Tinulak ko pa to mula sa highway. Bigyan niyo lang ako ng konting oras." Imbes na pakinggan, lalong uminit ang ulo ng ibang guard. Isang kamay ang tumulak sa lalaki na napaatras at muntik ng matumba. "Hindi mo lugar to, kaya umalis ka na bago kami tumawag ng pulis." Nakita ni James ang takot sa mukha ng lalaki. Tahimik siyang tumayo malapit sa grupo. Pinagmasdan ang sitwasyon at naghintay ng tamang pagkakataon upang kumilos. Nakita niyang hindi patas ang nangyayari, ngunit alam niyang kailangang mag-ingat sa kanyang gagawin upang hindi lalong lumala ang sitwasyon. Habang patuloy ang pagtatalo, nakaramdam si James ng bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isip, naalala niya ang sarili niyang mga karanasan, kung paano siya madalas hindi pinapakinggan o minamaliit dahil sa kanyang sitwasyon noon. Alam niyang hindi niya kayang hayaan ang ganitong insidente na basta na lang mangyari sa harap niya. Tahimik siyang lumapit, pinipilit na maging kalmado. Bagamat hindi pa niya alam kung paano maayos ang sitwasyon, alam niyang kailangan niyang subukang tumulong. Lumapit si James sa gitna ng grupo, kalmado, ngunit may awtoridad sa kanyang kilos. Tumayo siya sa tabi ng lalaki at hinarap ang mga kapwa niya guard. "Ayos lang po ba kung ako na ang kumausap sa kanya?" Tanong niya sa mahinahon ngunit malinaw na tono. Tumingin ang isang guard sa kanya, bakas ang inis sa mukha nito. "James, baka hindi mo naiintindihan. Walang bayad ang taong to at nasiraan pa rito."
Sinisira niya ang sistema. Ngunit imbes na sumagot ng pabalang, tumango si James. Alam ko po, pero nasiraan lang naman siya. Baka kaya natin siyang tulungan kaysa itaboy. Tahimik na humarap si James sa lalaki. Sir, ano po bang nangyari? May maitulong ba kami? Tanong niya. Marahan ngunit may malasakit. Bahagyang nagulat ang lalaki sa tanong ni James. Tila hindi sanay na may nagpapakita ng interes na tumulong sa kanya. Nasiraan lang po ako ng motor. Sagot nito. Wala akong dalang pera ngayon para magpaayos. Pasensya na kung naging abala po ako. Tiningnan ni James ang motor. Mukhang hindi naman ito sadyang iniwan doon. Halatang itinulak ito ng lalaki mula kung saan ito nasiraan. Mula sa bulsa, kinuha ni James ang kanyang cellphone at iniabot sa lalaki. Tumawag po kayo ng mekaniko. Kung kailangan nyo ng tulong sa paghila o pagtulak nito, sabihan nyo lang ako. Ang ibang guards ay nagkibit balikat at tahimik na naglakad palayo. Tila nawalan ng gana sa sitwasyon. Naiwan si James kasama ang lalaki na tumawag sa mekaniko gamit ang kanyang telepono. Habang naghihintay, sinamahan niya ito, nakaupo malapit sa motor. Walang gaanong salita sa pagitan nila, ngunit sapat na ang presensya ni James upang maramdaman ng lalaki na hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng maingay na parking lot, may katahimikan sa simpleng kabutihang ipinakita ni James. 1 kilos na. Sa ngayon, tila maliit ngunit magdudulot ng mas malaking pagbabago. Kinabukasan, habang nasa duty si James sa entrance ng mall, tinawag siya ng supervisor. Nalaman niyang may reklamo mula sa isa sa mga kapwa niyang guard tungkol sa nangyari sa basement parking. Tila nairita ang ilang kasamahan niya sa pakikialam niya noong araw na iyon at ipinasa nila ito sa management. James, sabi ng supervisor, alam kong gusto mo lang tumulong pero hindi lahat ng tao ay may parehong pananaw. May mga patakaran tayong kailangang sundin. Tahimik si James, nakikinig ng mabuti. Alam niyang may basehan ang sinasabi ng supervisor, ngunit hindi rin niya kayang itanggi ang pangangailangan na kumilos noong oras na iyon. Nakita ko lang po na hindi tama ang nangyayari. Sagot niya sa mahinang boses. Ayokong dumagdag pa sa problema ng taong nangangailangan. Tumingin ang supervisor sa kanya, parang nag-iisip. Gawin natin ito. Anya, maghanda ka. Kakausapin natin si Mr. Santos. Si Mr. Santos ang manager ng mall at siya ang magpapasya kung tama ba ang ginawa ni James o may kailangang baguhin sa kanyang kilos. Sa opisina ni Mr. Santos, inulit ni James ang nangyari. Maayos niyang ipinaliwanag na hindi niya gustong baliwalain ang mga patakaran, ngunit sa tingin niya, dapat ding isaalang-alang ang dignidad ng tao, lalo na kung nasa gipit na sitwasyon. Tahimik na nakinig si Mr. Santos. Hindi siya nagbigay ng reaksyon agad, ngunit tila nag-iisip ng malalim. James, sabi niya, naiintindihan ko ang punto mo, pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay makakaintindi ng ganoon kadaling solusyon. Kailangan nating tiyakin na maayos ang proseso at walang mali sa ginawa mo hanggat intensyon mo ay tama. Bagamat hindi agad nalinaw ang lahat, ramdam ni James na ang kanyang mensahe ay tumatak sa manager. Sa kanyang paglabas ng opisina, tahimik siyang bumalik sa trabaho. Alam niyang tama ang kanyang ginawa kahit pa ito'y hindi agad na unawaan ng iba. Sa isip niya, ang mahalaga ay nanindigan siya para sa tama at may pag-asa siyang unti-unting makita ng iba ang halaga ng malasakit sa bawat tao. Makalipas ang ilang araw, habang abala si James sa pagro-roving sa loob ng mall, napansin niyang may grupo ng mga mall executives na naglalakad malapit sa information desk. Ang kanilang presensya ay agad na nagdulot ng kaunting tensyon sa mga empleyado na tila pinapansin ang bawat detalye ng kanilang trabaho. Habang pinagmamasdan niya mula sa di kalayuan, napansin niyang kasama sa grupo ang lalaking may sirang motor na tinulungan niya sa basement parking. Ngayon, maayos na ang bihis nito. Naka-Amerikana at mukhang kagalang-galang. Natigilan si James. Hindi niya inaasahan na muling makita ang lalaki at sa ganitong anyo. Hindi rin niya akalain na bahagi pala ito ng mga mataas na opisyal ng mall. Tahimik niyang sinundan ng tingin ng grupo habang nag-iikot sila, iniisip kung dapat ba siyang magpakilala o manahimik na lamang. Maya-maya, napansin niyang tumigil ang lalaki at saglit na tumingin sa kanyang direksyon. May bahagyang ngiti sa mukha nito nang makita si James. Ngunit bago pa man makalapit si James, tinawag ang lalaki ng isa pang executive, kaya't nagpatuloy ito sa paglalakad kasama ang grupo. Habang nagbabantay sa kanyang pwesto, naiwan si James na nag-iisip. Hindi pa niya alam ang buong kwento tungkol sa lalaki,
Ngunit sa simpleng tingin nito sa kanya, naramdaman niyang naalala nito ang nangyari sa basement parking. Para kay James, sapat na iyon. Isang tahimik na pagkilala na ang kanyang simpleng pagtulong ay nag-iwan ng marka. Habang patuloy siyang nagtatrabaho sa araw na iyon, hindi niya maiwasang magtaka kung ano pa ang maaaring mangyari sa kanilang muling pagkikita. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang kalmado at patuloy sa kanyang ginagawa, handang harapin kung ano pa ang susunod na kabanata. Isang linggo ang lumipas at abala si James sa kanyang regular na roving duty. Walang anumang kakaibang nangyayari sa mall hanggang sa tinawag siya ng kanyang supervisor sa radio. Pinapunta siya sa conference room ng management na nagdulot ng kaunting kaba sa kanya. Iniisip niya kung may mali ba siyang nagawa o kung tungkol ito sa insidente sa basement parking. Pagdating niya sa conference room, nakita niya si Mr. Santos, ang mall manager, at ang lalaking may sirang motor na tinulungan niya noon. Ngayon, ang lalaki ay nakaupo sa harap ng mesa. May dignidad at kumpiyansa sa kanyang kilos. Nagpalitan sila ng tingin at bahagyang ngumiti ang lalaki. Tumayo ito at lumapit kay James. "Ikaw pala si James," sabi ng lalaki. Ang boses nito ay mababa ngunit puno ng respeto. "Ako si Mr. Antonio, ang bagong may-ari ng mall." Nagulat si James ngunit nanatiling tahimik, bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi niya inakalang ang lalaking iyon na tila walang-wala noong una niyang makilala ay isa palang may mataas na posisyon. "Naalala ko ang ginawa mo para sa akin," patuloy ni Mr. Antonio. "Hindi ko makakalimutan kung paano mo ako tinulungan ng walang pag-aalinlangan, kahit pa mukhang wala akong maibibigay kapalit." Tumango si Mr. Santos at nagsalita. "James, binahagi ni Mr. Antonio ang kwento ng pagtulong mo sa kanya. Dahil doon, napagdesisyonan naming bigyan ka ng espesyal na pagkilala." Ipinaabot ng manager ang isang sertipiko ng pagkilala kay James, kasama ang sobre na naglalaman ng insentibo. Tahimik na tinanggap ito ni James, baka sa mukha ang sorpresa at pasasalamat. "Ang mundo ay nangangailangan ng mga taong katulad mo, James," sabi ni Mr. Antonio. "Sana'y ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting impluwensya, hindi lang sa trabaho mo kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo." Habang umaalis si James mula sa conference room, may kakaibang pakiramdam siyang dala. Hindi lamang siya napansin ng management, kundi naipakita rin niya sa isang taong makapangyarihan ang halaga ng malasakit at kabutihan. Sa tahimik niyang mundo ng seguridad at disiplina, natutunan niyang ang simpleng pagtulong, kahit hindi inaasahan, ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago. Pagkalipas ng ilang araw, muling pinatawag si James sa opisina ng mall management. Sa pagkakataong ito, si Mr. Antonio mismo ang naghihintay sa kanya. Tahimik na naupo si James sa harap ng mesa, habang ang bagong may-ari ng mall ay kalmadong nag-aayos ng mga papel. Pag-upo ni Mr. Antonio, tumingin ito kay James na may seryosong ekspresyon. "James," panimula niya, "siguro nagtataka ka kung bakit ako naroon sa basement parking noong araw na iyon." Tahimik na tumango si James, bagamat wala siyang balak magtanong. Ramdam niya na ipapaliwanag din ng lalaki ang dahilan. "Hindi ko kailangan ng sirang motor o ang ganong sitwasyon," patuloy ni Mr. Antonio. Ang tono ng boses ay mababa ngunit puno ng layunin. "Ginawa ko iyon upang subukin ang kultura ng mga tao sa mall na ito, kung paano nila itinuturing ang mga tao na tila walang halaga sa paningin ng iba." Ibinaba ni Mr. Antonio ang paningin sa kanyang mga kamay, saglit na tumigil, bago nagpatuloy. "Naniniwala ako na ang tunay na halaga ng isang negosyo ay hindi lamang nakasalalay sa produkto o kita, kundi sa respeto sa bawat tao, empleyado man, customer, o simpleng estranghero." Tiningnan niya si James. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumambot. At sa araw na iyon nakita ko ang isang bihirang bagay. Ang isang tao na kumilos ng tama, hindi dahil sa utos o inaasahang gantimpala, kundi dahil alam niyang iyon ang nararapat gawin. Tahimik lang si James habang nakikinig. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binibitawan ng lalaki. Hindi niya inakalang ang simpleng araw na iyon ay bahagi ng mas malaking plano. "James," sabi ni Mr. Antonio, "ang mga taong tulad mo ang nagpapakita ng tunay na esensya ng serbisyo. At gusto kong malaman mo na ang ginawa mo ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Hindi lamang para sa trabaho natin dito, kundi para sa kung paano ko pamumunuan ang mall na ito." Tumayo si Mr. Antonio. Iniabot ang kamay niya kay James. "Salamat sa pagiging totoo, sa pagiging mabuti, kahit walang nakakakita." Muling tumango si James. Walang masabi kundi isang simpleng, "Salamat po."
Sa kanyang paglabas ng opisina, naramdaman ni James ang lalim ng sitwasyon. Ang insidenteng iyon ay hindi lamang pagsubok para sa mall o sa mga empleyado nito, kundi isang aral na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kakayahang magdulot ng pagbabago sa mas malaking konteksto. At sa simpleng kilos niya noong araw na iyon, tila na ipakita niya ang kahalagahan ng respeto at malasakit, hindi lamang sa trabaho kundi sa bawat tao. Makalipas ang ilang linggo, muling pinatawag si James sa opisina ng mall management. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi na siya nagulat nang makita si Mr. Antonio doon, kasama si Mr. Santos at ilang iba pang matataas na opisyal ng mall. Sa mesa ay may mga dokumento, tila naghahanda para sa isang mahalagang anunsyo. Tahimik siyang tumayo sa harap ng grupo, kagaya ng dati niyang ginagawa. Ngunit ang pakiramdam ngayon ay iba. May kakaibang bigat sa hangin, na tila may bagay na mas malaki kaysa sa karaniwan ng mangyayari. James, nagsimula si Mr. Antonio. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng kasiguruhan. Narito kami ngayon upang kilalanin ang iyong kontribusyon, hindi lamang bilang isang security guard, kundi bilang isang tao na nagpakita ng tunay na malasakit sa iba. Inabot ni Mr. Antonio ang isang sobre at isang dokumento kay James. Sa loob ng sobre ay ang malaking halaga ng pera, isang gantimpala na higit pa sa inaasahan niya. Ngunit ang higit na nagpagulat sa kanya ay ang nilalaman ng dokumento, isang titulo ng maliit na lupa at bahay sa labas ng lungsod. Isa itong pasasalamat para sa lahat ng ginawa mo, paliwanag ni Mr. Antonio. Naniniwala akong ang mga taong katulad mo ang dapat magkaroon ng pagkakataon para sa mas magandang buhay. Hindi makapagsalita si James. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang dokumento. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang mayroong nagmalasakit sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Sa mga susunod na araw, unti-unting binuo ni James ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa tulong ng gantimpala ni Mr. Antonio, nagkaroon siya ng pagkakataong magsimula muli, isang tahanang maituturing niyang sarili, at isang pondo upang masigurong hindi na siya babalik sa hirap na kanyang naranasan noon. Hindi tumigil si James sa pagiging mabuti. Sa bawat hakbang na kanyang tinahak, patuloy niyang pinili ang tama at ang pagtulong sa iba. Alam niyang ang bawat maliit na kabutihan ay may kakayahang magdulot ng mas malaking pagbabago. Sa simpleng pagsisimula bilang isang guard sa mall, natutunan niyang hindi hadlang ang estado ng buhay sa paggawa ng tama. At ang gantimpala ng kabutihan ay hindi lamang nakikita sa material na bagay, kundi sa respeto, tiwala, at pagmamahal ng mga taong natulungan mo.